Gandang umaga po. Ito po yung problema sa ating bayan. Kapag matanda na eksperensyado na marami ng karanasang politiko, kaya ano na lang, ang tingin sa mga bata na politiko na aktibo para sa katarungan, sa katotohanan at ka, kapantayan ng laban ay basta-basta mo na lang yariin. Ito ngayon, nagsalita kasi si yung batang congressman, 26 years old congressman ng Dasmariñas, Cavite, na si Kiko Barzaga. Anak po siya ng Batikan na abogado na naging congressman din na si PD Barzaga. Yun, anak siya ni Mayor Jenny Barzaga, tsaka ni PD Barzaga. Nagsalita siya, nilecturean niya si Congressman Puno ng nakasama niya sa National Unity Party. At sinabihan niya, huwag ka masyadong magsalita para kay Romualdez, hayaan mo siya mag-resign, parang ganun. Kasi problema talaga, yung flood control, hindi niya makaya, hindi niya madibdib. Yan ang makagandahan sa mga bata, ang damdamin nila ay dalisay at ang kanilang pinaglalaban ay dalisay rin. So ang kanilang puso ay para sa kanyang mga constituents. Tapos, napansin nga niya, ito bakit mula nung nabanggit niya sa investigasyon ng Blue Ribbon ni Marcoleta, si Diskaya, pinalitan kagad ng ang chairman ng Blue Ribbon Committee, nilagay si Lacson. Si Lacson mula nung tumira yan. So totoo lang, bilib ako sa kanyang privilege speech. Isa lang ang napansin ko, hindi niya dinamay si Tambaluslos sa si Saldico. Ano ba yan, Mr. Senator Lacson? How much are you paid by Romualdez? Ganon ang tanong ng bayan, pinakamalaking tanong ng bayan sa ngayon. Ikaw naman, Soto, how much are you getting from Romualdez and Elizaldico? Yan ang problema sa inyo. Mas pinapaboran nyo pa at iniiwan nyo ang tao. Tapos kunwari tumitira ka, pero hindi mo siya tinitira. Ang ugat, tandaan niyo po, alam ng mga Pilipino na ang ugat ng lahat ng pagnanakaw sa baha ay si Romualdez, si Saldico, kasama niya po si BBM. Nagpapagamit si BBM. Kunwari si BBM na paimbestiga. Kunwari lang yon. Ang totoo siya may utak nun. Dapat sana, kung hindi siyang guilty dyan, dapat hindi niya inaprubahan ang pundo para sa baha. Oh, wag mo na, ayaw na teach. Oh, sabi na hindi ito sana all. Grabe, mag-rally na siguro tayo na mag-rally pag nito. Mambing Dibuque, maayong aga. Geli Ramirez, Helen, Pastor Rudy Rabi, mag-rally na lang siguro tayo nito. Anong klase ito? Meron kang Senate President, kinakampihan ng speaker. Si speaker pang tumawag sa kanya na huwag ikulong si Assistant District Engineer. Gusto nila kukunin kasi susian nila, utusan nila na banggitin kahit sino senador. O nabanggit una si Jinggoy. Bagay kay Jinggoy, bili ako para naniwala ako eh. Di ba? Si Joel Villanueva din, parang GIL din eh, Joel is Lord. Pero ang punto dito is hindi nagkaroon ng pagkakataon na magnakaw ang magnanakaw kung hindi mo inaprubahan, hindi mo pinilit na sinaksak ang mga budget na yan. At ikaw naman, Bongbong, wala kang kwenta. Naghugas kamay kasi pinakadakila na Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, yung sa Amil Muti Balitalido, sa Biblia ng Kristiyano, si Poncio Pilato po ay nanghugas kamay. Tinanong niya mga Hudyo, sino ang inyong ipako sa cross? Si Barabas o si Jesus? Yun. Pagsabi ng mga tao, si Jesus, si Jesus. Yun, nanghugas siya ng kamay. So, ibig sabihin, yun po ang utak ni BBM, nanghugas kamay. Tapos, ang problema sa panghugas kamay niya ay bakit hindi niya tinanggal si Romualdez? Ibig sabihin, peke yung independent commission mo.
Asa ka makakita ng independent commission pagtapos mag-imbestiga kung ano nangyari ay ibibigay sa iyo tapos ikaw magdesisyon kung anong klase. Wala ka talaga, walang hiya ka talaga, BBM. Wala kang pinag-iba sa tatay mo. Tapos ito ngayon, ang pag-asa na lang natin talaga sa totoo lang, ito mga bata na mga anak na mga congressman na naging congressman, ang mga bata na anak ng mga politiko na kahit na dinastiya pa sila, basta nagsasalita kasi ang nakikita ko sa kanila yung kanilang puso ay dalisay at ang kanilang pag-iisip para tulungan ng mamamayan ay dalisay. Kagaya nito po kay Congressman Kiko Barsaga na 26 years old. Anak po siya ng veteranong congressman na namatay na si PD Barzaga doon sa Dasmariñas, Cavite. Kanya unang pinuna si Congressman Ronaldo Pono ng Antipono. Bakit mo dinidepensa salita ka ng salita, dinidepensa mo si Romualdez? Baka pa-resignin mo na yan. Kasi nga si Romualdez nga naman tama, kahit sinong tao mag-isip ng malalim, si Romualdez ang isa sa utak nitong flood control na yan. Tapos, nang sinabi, gumawa ng kwento, ito si Ronaldo Pono, na itong si Kiko Barsaga, na ang tatay niya yung nagpatayo, si tatay niya ang nagpatayo ng National Unity Party, ay nagiging nagiging kontrapartido na, kasama na sa National Unity Party. So ngayon, si Kiko Barsaga, dahil narinig niya ganon, pinagsuspitsan pa siya na siya nagpapaikot ng papel para papirma na pa-resignin si Romualdez, ay ang ginawa niya, nag-resign na lang siya sa National Unity Party at itayo niya sarili niya sa sariling paa. O ngayon, ngayong kahapon, binanata niya naman si Tito Soto. Ikaw, ikaw, Senate President, wala, ang kaya mo lang si Diskaya. Hindi mo kaya si Tabaluso, si Romualdez. Kasi pala, kumparing buo ni Tito Soto si Romualdez. Kinakampihan pa siya ng ibang mga vlogger, si Tito Soto. Huwag niyo naman kampihan yan. Alam niyo na na yan may, kumbaga may tahid na yan Kumbaga, na yan, may maraming veterano na sa gira ng korupsyon na si Tito Soto. Kakahiya ka talaga si Tito Soto, sinisira mo lang ang pamangkin mo na si Vico Soto. Ang ganda ng record ng pamangkin mo. Ginagawa mo lang gago mga Pilipino. Bakit? Bakit? Bakit nung nabanggit lamang sa Blue Ribbon Committee hearing ang pangalan ni Romualdez at saka ni Saldico, biglang napalitan ang chairman ng Blue Ribbon at ang pinalit walang ibang tao kundi si Ping Lacson. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin si Ping Lacson tuta ni BBM. Huwag kayo maniwala kay Ping Lacson. Magaling lang tumira sa iba. Sa lahat ng mga binabanggit ni Ping Lacson, hindi binabanggit laban kay BBM. Hindi siya nagbabanggit laban kay Romualdez. Hindi siya nagbabanggit laban kay Saldico. Grabe. Kaya nga, Gianan aki, bakit sa Katano dapat alsa na tayo. Hindi tayo papayag na mamumuno sa atin yung mga corrupt. Okay lang yan kung hindi marunong. Okay lang yan kung bobo ang magiging leader natin. Pero wag naman yung magnanakaw. Naku, grabe. Ano na ba tayo? Wala na ba tayo? Insulto po sa atin ito. Ako, nag-aaral ako. Gumraduate ako ng full scholar sa Mindanao State University. Civil engineer ako. Tapos, gumraduate din ako sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila na pag-aabogasiya. Nakapasa sa bar exam, isang kuha lang. Tapos, 15 years ako na nagiging editor sa dyaryo. Ganun lang kami. Ang pangulo ko, si BBM, hindi na lang katapos ng college. Klase. Tapos, nanakawin pa, insultuhin pa tayo. Anong klaseng pamahalaan meron tayo? Dapat siguro, panahon na siguro na i-assert natin. Tingnan mo ang nangyayari dahil ang ating mga hinahalal sa bayan ay hindi man lang nakapag-aral o kung nakapag-aral man ay manluloko pa.
Ito ang nangyari sa atin. Biro mo si Martin Romualdez, graduate siya ng abogasiya sa College of Law ng UP. Pero ano meron siya? Imbes na tuturuan siya ng UP na magkagandahang asal, ang tinuturo sa kanya, paano magnakaw sa pera ng bayan. Oh, Tito Soto, ano sagot mo? Knockout ka kay kay Kiko Barsaga. O salamat Kiko Barsaga, itinaban mo kami. Kasi ikaw, bata ka pa, congressman ka pa, papakinggan ka talaga. Kaya tama lang yan na binira mo sila. Kaya ang tanong na pinakamalaking tanong sa iyo, Tito Soto, ha? Bakit? Sabi niya, why only Romualdez? Because he's the most powerful. Ganun ang gusto niya. If we can bring justice upon, then any politician is fair game. So, bakit only, bakit inakan? Bakit mo si Romualdez kinakampihan, Tito Soto? Oh. Tapi Barsaga to Soto, kaya lang kaya mo? Takot ka kay Romualdez? Oh. Para in fairness naman pakinggan muna natin itong yung balita ng ng News 5 Everywhere tungkol sa sagot ni Kiko, ni Soto. Kaya nakakaasar na talaga itong mga bayan natin na puro. Akalain mo ang dami na mga graduate tayo sa mga mataas na kurso, tapos ang kailangan na para maging mayor ka, maging presidente, undergrad. Grabe naman ito, naka-insulto nata. Huwag na natin tingnan sarili natin. Tingnan natin ang natapos nating kurso. Kung maayos ba tayo o hindi. Grabe naman. Ito naman yung mga matataas ang kurso na tapos ay nagpapagamit naman sa mga college, hindi undergrad. Anak ng church. Parang parang nakaka-reveal din ng damdamin nito eh. Bakit pa tayo nag-aral? Pwede naman pala magiging presidente na undergrad. O, pakinggan muna natin itong yung patutsada ni Tito Soto. Fact check muna. Yan ang fact check daw muna, sabi kasi fact check muna. Okay, ito daw ang gusto niya palabasin ni Tito Soto. Hindi daw siya ano tawag dito? Hindi siya biased. Kaya sabi, lahat naman daw, kumpare naman niya, binabanatan niya. Hanggang ngayon, hindi mo pa nabanatan si Romualdez. Ano ka ba? Pakinggan natin ang sagot niya na walang kwentang sagot. Fact check muna. Yan ang buwelta ni Senate President Tito Soto sa banat sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. Sa Facebook post ni Barzaga na may litrato niya si Mayor Vico Soto at ng pusa, sinabi niyang dahil malapit si Tito Soto kay Speaker Martin Romualdez, limitado raw ang opsyon ng pamangkin nitong si Mayor Vico para mag-imbestiga. Pero mabilis na balik dito ni Senate President Tito Soto, wala raw kompromiso kahit kaibigan. Giit niya, Senate Blue Ribbon ang nag-iimbestiga at hindi siya. Dagdag pa ng Senate President, huwag gamitin ang kanyang inaanak para mag-promote. Kupal ka talaga, Tito Soto. Hanggang ngayon, records will show. Wala kang binanatan nga kay BBM. Hindi ka bumabanat kay Romualdez. Hindi ka bumabanat kay Saldico. Huwag ka na mag-ano dyan. Para kang niluloko mo mga bayan. Kayo po dilakson dyan. Pumalit kayo dyan. Sinamantala nyo, nakumbinsin nyo yung dalawang traidor na Tulpo, dalawang traidor na Villar, at nakapalit kaya naging presidente ka. Pero tandaan mo po, manipis yang inyo bigla lang papalit yan. Pagpapalit yan, hindi ka na Senate President. Ang ginagawa mo, nagyabang-yabang ka pa. Ipakita mo nga yung yung papel, ipakita mo yung resibo mo na binanatan mo si Romualdez, na binanatan mo si Lizaldico, na binanatan mo si BBM. Ni minsan hindi kita narinig gumawa ng ganon. Ikaw rin, Ping Lacson, taga Cavite ka pa naman. Kampihan mo dapat ang iyong kapwa Caviteño na si Kiko Barsaga. Grabe kayo. Wala na ba kayo magagawa sa Pilipinas? Ang tanda-tanda nyo na, magnanakaw pa rin. Isama na kayo doon kay Enrile, pinakamatandang magnanakaw sa Pilipinas.
Wala talaga kwenta ng ginagawa ninyo. Oh, 'di ba? Tama lang si Vico Soto, si ano din si Kiko ano, si Vico Soto, wag niyo lang damay. Si Vico Soto, siyempre tito ka niya, hindi siya makapagsalita laban sa'yo. Sabi ang puntos ni Kiko Barsaga, kaya daw hindi makapagsalita laban kay Romualdez si Vico Soto kasi gumagalang siya, kukonti lang ang kanyang choice. Hindi niya rin pwede kontrahin si Tito Soto. Oh, masisira na ngayon reputasyon ni Vico Soto dito. May nag-comment ba noon, Le? May mga senior citizen sa Pasig na nagreklamo na wala yung kanilang pension sa senior citizen. Nang lumapit sila kay Sara Duterte, binigyan kagad. Oh, ano mangyari niyan? Kung ganun-ganun pala kayo, na pagpaganda, pugi-pugi kayo, hindi nyo man pala kaya lahat. Dapat patas kayo. Tama lang yung ginagawa mo, Bia Kiko Barsaga. Suportahan ka namin, ipagpatuloy mo yan. Bata ka pa lang 26 years old, ginaganon-ganon kanila. Huwag ka mag-alala, hindi sa edad yan. Nasa tamang isip ang lahat yan. Oh, sagutin mo. Sagutin mo, Soto. Hanggang Diskaya ka lang. Di mo kaya si Saldico saka si Romualdez. Lalo si BBM, hindi mo kaya. Kaya wag na tayo maglukuhan dito. Patapusin na lang namin itong termino ni BBM. O di kaya, kung may lakas kami, baka susunod. Tandaan nyo po. Tandaan nyo. Sa kaibigan ko, kasama ko, kapwa ko MSU1. Si Amil Muti Talib. Tandaan ninyo, nagre-rebuilding ngayon sa bansa ng Bangladesh, bansa ng Nepal, bansa ng Indonesia. Ano ang dahilan? Corruption. Malapit na tayo. Kasunod, Pilipinas na yan. Sa Angola, sa Africa, nagre-rebuilding mga taxi driver. Ang mahal na gasolina. Wala silang kikitain. Sa Nepal, nagre-rebuilding ang mga bata, Gen Z. Dahil pinasara ang mga main na mga website, kinitil nila social media freedom. Yan ang pinakabago. Hindi lang press freedom, social media freedom. Tinanggal nila. Ngayon ang naiwan na lang. Ano lang naiwan? Viber na lang. Hindi ka pwede makapost na makita ng ibang Viber. Man-to-man na lang ang information. Tinanggal Facebook, tinanggal ang Twitter, tinanggal ang ano pa ba? Dami pang tinanggal. Kaya nagwala po yung Gen Z din sa Nepal. Pag sinabi ko Gen Z, mga bata, hanggang 30 years old. Anong silbi ng cellphone nila na wala sila makikita? Kaya nagwala. Alam mo nangyari? Nag-resign ngayon ng Prime Minister. Ang asawa ng Prime Minister, binugbog ng mga tao. Ang iba, tinapon sa ilog. Ganon po. Gusto nyo ba mangyari sa inyo ganon? Kailan nyo ubusin ninyo ang takot sa dibdib ng mga Pilipino? Sige, pagpatuloy niya hanggat maubos ang takot. Tutuloy-tuloy ang rally, Black Friday rally. Tuloy-tuloy yan hanggang magkarami na. Hanggat protektahan ninyo si Romualdez, si Saldi, ko, at saka si BBM, sigurado ako, mamroblema po kayo. Ang mga palamuti, band-aid solution ni BBM, kunwari, wala siyang alam. Gumawa ko nun ng independent commission. Anong gagawin ng independent commission pag imbestiga? Sa Yuri, magre-report. Ang sinisigaw nga ni Toby Chanco ng nabutas, paano natin imbestigahan nating sarili? Tinitira niya kapwa niya congressman, magsasagawa ng infracom ni Teddy Rido na isa pa yung walang kwentang tao to. Akalain mo, classmate niya pala si Engineer Bryce Hernandez. Ay, hindi niya classmate, kabas niya sa Lordy School sa Quezon City. Kaya pala gusto nila kunin na nakakulong sa Senado dahil sa contempt, ito si Engineer Bryce. Ngayon, nung may hiniram nila para sa hearing sa House, nagsalita siya. Alam mo, bago tinatanong nila si Bryce, ang nagtatanong si Garbin na ako bukol party list congressman,
kasama ni Saldico. Tapos nag-recess, tapos 1 oras. Pamaya, binalik sa hearing, tinanong na. Aba, binanggit na si Jinggoy. Binanggit na si Joel Villanueva. So, ganun po ang ginagawa ninyo. Tinuturuan ninyo. Pagkatapos nag-ipresentang ebidensya ni Engineer Bryce, ang nakita, anong ebidensya niya? Maraming pera nakalagay sa mesa. Pero wala silang ebidensya na nagpapakita na binigyan ng pera si Jinggoy o si Joel Villanueva. Ang pera pinaghati-hati. Grabe kayo. So, ganun lang ebidensya ninyo. Wala kayo may papakita ng ebidensya. Tapos, kunwari pinagbigyan ninyo at hindi nyo binalik sa Senate ang tao. Tapos ito si Romualdez, tumawag kay Tito Soto na bago na. Tapos kunwari pa ito si Tito Soto, buang ka talaga. Ang akala mo si Pilipino, bubo. Ikaw, ako gumraduate ako sa MSU, tsaka PLM. Ikaw, gumraduate saan? Sa School Bukol? Itbulaga? Nakakaasar talaga itong buhay sa Pilipinas. Kung sino pang gumagawa ng mga kabulastugan, yan pang kakampihan ninyo. Oy, Ping Lacson, answer me. Ikaw naman, Soto, answer me. Bakit hindi nyo nabanatan si Romualdez, si Lizaldico, na sila naman ang naglagay ng mga pundo niyan? Tapos titirahin mo si Jinggoy, naglagay 300 billion. Eh bakit? Billion, 20 billion nilagay sa Saldico. Baliwala lang sa'yo? Yang weteng. Ito kaya hindi kayo mananaig sa Duterte, sa totoo lang. Ang ninakaw ni Sara Cono, 612 million. Ang inyo ninakaw, billion-billion. Grabe kayo. So paano na ngayon ito? Paano na mangyari ito sa bayang ito? Sorry na lang. Yung mga ibang vlogger dyan, binabayaran kasi kayo, kaya kinakampihan nyo pa si Soto. Hanggang dyan lang muna siguro. Shout-out na lang ako. Naasar ako. So Helen, mag-rally tayo. Sa September 21, rally tayo. Sa September 21 po, yun po yung araw na pinroklama ni Marcos Sr. ang martial law. September 21, 1972. Grade 1 ako noon. Sa isang paaralan, mababang paaralan. Mababa lang kasi mababang paaralan, di mas mababang paaralan. Mababang paaralan ng Coronadal Central. Yung nag-high school ako sa mas mababang paaralan ng Coronadal National Comprehensive High School. Tapos nag-aaral ako ng kolehiyo ko. Huwag niyong tawaran yan. MSU is the second UP. Yung UP na una, na state school, pangalawa, MSU. Yan lang ang dalawang state school noong araw. Ngayon, ang dami na. Tapos, sa MSU, huwag niyong tawaran niya kasi ang lahat ng subjects namin at saka number of units sa bawat subject ay kapareho. Ang pangalan sa UP parehas. Kung mag-aaral ka engineering, may math 17 din kami. May math 17 din sa UP. Alam na taga-UP kung anong math 17. Killer subject yan. Pero line of 1 na naman grado ko sa math 17. So, Bing Diboke, taga Coronadal, kapwa ko. Pastor Rodi Rabi. Tapos si Amil Mutitalib. Alhamdulillah, Doc, Attorney Engineer. Totski, campaign. Nyo na po yung like Nepal 2.0. Grabe sa Nepal. Grabe. Talaga sinunog ng pang mga ang kongreso. Ganon sa Indonesia, sinunog ang kongreso. Kalain mo. Si Edward Ward. Senator Lacson at Senator Soto, tama po si Mr. Toto Kausing. Targetin ninyo si Speaker at saka si Mr. Ko, mga master kickback kickback din sila eh. Si Rico Dalangin Ricolito, maayong buntag, Doc, listening here. Plaridel, Misamis Occidental, maayong buntag, umayong hapon. May hapon na ba? Umayong buntag, diha sa tanan mga
mga giulipon ni Henry Sevilla Uaminal o Animal. Ginawa pa diyang congressman ang kanyang mga anak. Ng titing. Siya ang congressman. Noong panahon ng congressman siya, huling term niya, ay nagpatayo siya ng housing project sa Barangay Laban, diyan sa Usami City. Pinalabas na ang kontraktor ay Alpha and Omega ni Diskaya. Siya naman, pag makita mong ekwipo na nagdibulis ng mga bahay, anong pangalan? HSO Construction, Henry Sevilla Uaminal Construction. Siya pang supplier. Ang lahat ng mga buhangin at mga bato sa ilog, kahit walang environmental compliance certificate galing sa DENR, kahit walang permit sa governor ng Misamis Occidental, ay kinukuha mo. Ikaw rin supplier, ikaw na contractor, ikaw pang SOP. Grabe kayo. Wala kayong pinag-iba. Mana kayo sa inyong kakampi. Biro mo, anong panama mo, Tito Soto? Gumraduate ako sa MSU, Full Scholar. Gumraduate ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa College of Law. Pasado ka agad. Kahit walang review sa review school. Oh. Tapos ikaw sa school mo ko lang gumraduate? Sino ka ba? Oh, Edward Buda, tapos Rico Dalangpan Ricolito, tapos si Jojo Alcasarin. Tama kagid, attorney. Alam ni Bangag yan. 'Di ba? Siya nagtataka bakit ganun kalaki ang budget ng DPWH, sumabot sa higit trilyon. Grabe. Ikaw naman, BBM, nag-aproba nito eh. Rinaldo Saramusing, ang pag-asa natin ng natubuan ng buhok ang kalbo mo. Ayun. Wala ka naman ibang nag-iisip na magandang salita. Yun lang. Personal kung tinitira mo. Hindi kahit kalbo. Sabi na nanay ko, gwapo naman. Sabi ni Amil Muti Talib, the big question is why we allowed to be governed by the thieves and fools. Gising na po tayo. Tama. Miyata na correct ka. Correct ka na Rodi Rabi, Pastor, muro-muro lang ang independent investigation na yan sa Ghost Flood Control Project ni wala naman pakitang tao lang yan. Pamela, kayo nga wala ng prinsipyo yang si Ping. Wala ng prinsipyo si Ping Lacson, Regine Ford, Salome Reyes, ginagago talaga mga mamayan, mga alimaw. Divine Grace, Tabangan, Takag Alsa Toto, samahan kita. Salamat. Jocelyn, nakakagalit na talaga. Ricardo Florito, sana Sir Toto, dahil hindi nagbago ang batang congressman, hindi na magbabago yan. Ganun yan. Ganun talagang GNC. Eduardo Besas, halata na ang tunay na kulay ni na Lacson, baliling pang si Senator Tito Pepsi Paloma alias Pepsi Paloma. Pamela, Taong Bayan, labas na po at ikasa ang karapatan ng taong bayan na isara ang Kongres at alisin. Baka gusto na mangyari, kukopyahin ng Pinoy ang Nepal at Indonesia, susunugin ng Kongreso. John Suarez, crystal clear na malakas ang loob ni Tamba. Magnakaw dahil nasa likod din si BBM, si Soto din ni Tamba. So ano ang maasahan natin? Lumabas kayo. Eduardo Besas, tama ka Dr. Toto, ikaw ang dapat nakapwesto sa gobyerno at di yang mga magnanakaw na yan. So Amil Muti Talib, hindi ko lang alam engineer, pero may taga-emisyo na na-involved sa national level corruption. Hindi ko alam kung sino yung taga-emisyon na na-involved sa national level. Pakisabi sa akin kasi titirahin natin. Sinisira niya yung paralan natin. Rico Dalagan Ricolito, palitan na si BBM for the better Philippines. Rodi Rabi, laban ng Congressman Barsaga. Laban lang, Congressman Barsaga ipakulong lahat ng korap. Mercado Cathy, Dr. Toto Kausing, good AM and happy Friday. Ping Lacson at si Sito Soto pareho lang naman. Reggie Regal Felipe, good morning. Alfredo Leiva,
Alalahan natin na si Ping Lacson ang proponent ng 35 billion na Senate building siya pala ang utak nito Anthony Yubienko. Good morning, Dr. Toto. Tama po kayo, watching in Cavite City. O yun, taga Cavite ka. Si Ping Lacson, taga Cavite. Si Kiko Barzaga, taga Dasmariñas, Cavite. Divine Grace, sabi ni Soto, na Diskaya, hindi pwede magiging state witness. Kasi bakit maging state witness? Kasi babanggitin ituturo si Romualdez. Kaya ayaw niya. Helen, grabe, nakawa ng BBM admin. Katoto. Pablo Lerona. Remember, sir, ang ginamit na budget sa 2025 election, sir, sa partido nila, BBM ay galing sa flood control. Why no bias? Si John Suarez, malamang papalitan yan ni Alan. Si Soto, si Alan Peter na naman. Okay lang yan sa akin. Reggie Regal Felipe, yan ang mahirap at Senate President ay si Pepsi Soto. Pepsi Soto, si Pro Tempore at si Coratong Baliling. Killer ito ng mga itong pumatay sa taga Osamis City, taga Misamis Occidental, Coratong Baliling. Ito si Ping Lacson. Tapos siya hindi naman ako konforme na kasama siya kay Corbito at Dacer ang nagpapatayin iba. Pero sa mga Coratong Baliling nagpapatay si Lacson. Ayan, mag-reconnect tayo. Si Divine Grace, Quisi, Soto at Boying Rimulya, magkaklase. Si Soto, umuusok tok-tok mo. Toto mo. Umusok talaga tok-tok ko, Quisi. Divine Grace, Biko Soto, parang wala na to si Biko Soto. Ano na to, sira na to, malaki ng bawas ng kanyang reputasyon. Kumampi ba naman siya kay Romualdez? Nathaniel Bruce Kabidog, yan si Congressman Kiko Barzaga, walang pinagtatakpan. Biro mo kinontra niyang nanay niya. Tinira talaga kasi ang nanay niya. Siyempre wala rin tatay niya. Natakot din kay Romualdez. BBS Las Vegas, naniwala ako, DPWC kontraktor lang kayang ipakulong. Hanggang kontraktor lang kayo, Lacson, Soto. Yung kahit kung congressman yan, hindi nyo kaya yan eh. Dr. John Alvarez, you're my idol, Attorney Toto. Salamat po, Dr. John. Keep it up. Tapos si John Disbaptist. Sablay agad si Mr. It Bulaga. It Bulaga. Mula apari hanggang hulo. Pinahiram niya si Bryce sa kamera. Hindi na sinauli ng kamera. Ipakulong pa sa city jail. Wala man lang yata reaksyon si It Bulaga na bastos sa Senado sa ginawa niya. Squeezy, tapos na kayong mga DDS kay Lacson. Lacson, Soto mo, wala yun. Matatapos na yan, Squeezy. Romel Bingson, Tira, Kiko, David versus Goliath. Walang budget kung walang pirma. Sarsuela lang ang mga investigasyon. Di naman nila naimbestigahan ng mga dambuhalang buhaya. Si Crook Farm, dyan nabawa. Jack Maawatan, no? Tayo mga dugong Ilocano, dapat labanan natin itong mga korupsyon na to. Noto Marcos forever in politics. Estrada's push to move Hernandez to Pasay jail and retribution dilemma. 10 September, wala yun. Hayaan mo na lang, kailangan managot sila lahat. Kahit na si Diskaya, panagutin. Ganun po kasimple lang yan. Pero kung magsalita sa lahat-lahat, ayan, tanggapin. Ganun lang po kasimple. Tapos si Argo, go host. Tapos si Katupa Vlog, may balita na ang pagpapalit ni Soto kay Escudero at Marcolita ang nagsalikod ay ang Malacanang dahil ayaw nilang madawit si Martin sa flood control project. Totoo man naman yan. Si Squeezy, walang mangyari sa iyak mo. Hindi naman ako umiyak, Squeezy. Ikaw lang naman ang ang walang kwentang tao. Jan Suarez, well said, Toto, mga followers ni Adik, Tamba, mga agag, mga ugag, Squeezy, mabuhay si Tabarosos. SM,
Senator Alan Peter Cayetano at SP. Tapos Squeezy, Junar Plaga, relax lang Brad. Kay may taas presyon ng dugo ba? Hindi, okay lang ako Brad. Si Junar Plaga, Engineer Junar Plaga, MSU graduate, City Engineer diyan sa El Salvador, Misamis Oriental. Squeezy, wow, wow, wow. Lazaro de Los Santos, iipil lang ang Pag-asa Engineer na di tayo matulad sa Nepal at Indonesia. O, kailangan na ngayon, para hindi matulad, mag-resign na kayo lahat. Norbertino Quiambao, takot pa sila magbigay ng ebidensya dahil pag nag-imbestiga, yung mismong binigyan ng 30%, paano nila maimbestigan ng mga congressmen na nagtanggap ng 30%? Bogart, boycott. Tandaan niyo, wala pang politiko na nasintensyan sa na malaking na magaling na politiko, wala pang nasintensyan sa tawag nito, sa plunder. Si Janet Napuris lang lagi na sintensyan at saka yung taga-gobyerno. Vincent Reyes, school bukol graduate. Oh, Lairo Avance, Atty. Toto, sakto, gitnang imo. Sige, kirit anay ta sa September 21, doon sa Benyo, sa Lunita, Waswasi, Sanda. Oh, Jonar Plaga, isa lang ang textbook ng MSU at UP. Okay, Water Lily, Marcos Bangag, Romualdez, Buying, Soto Lacson, Palitan, Pamila, mga kasanib ng NPA, ang mga mag-rally sa September 21. Hindi NPA pati mga antay o mag-ipon-ipon. Oh, yan, mas maganda pang NPA kasama eh. Oh. Pamela, let's support rally in EDSA today and tomorrow. Oh, mag-EDSA na tayo lahat. White Ouroboros, Atty. Dr. tahimik pa rin si Joel Islord. Isa pa kanina si Joel Islord. Arlen Dones, kung malapit lang ang Mindanao, sali kami sa rally. God bless, Jan Suarez, basta adik ang namumuno, adik na rin ang mga alipores, pati mga followers. Kalay mo, imaginein mo, Lena, mayroong Facebook page si Bongbong Marcos. Followers niya, puro adik. Tapos Water Lily, tama, power, palitan si Marcos, Tambaluslos, si Buying, Soto, Lacson. O yan. Si White Ouroboros, Atty. Dr. Toto, tahimik pa rin si Joel Islord. Arlidones, Maria Lorian Togas. Good morning, Dad. Okay, William Manansala. Attorney, dapat nang palitan si Soto. Biglang speedy niya deserve. May pinapanigan. Arlindones, Jan Suarez, BBM Tamba, abusado sa magnanakaw. Noto Marcos forever in politics. 2-stroke V6592. Kasalanan ng mga botante kung bakit sila nasa pwesto. Hindi, kasalanan ng Comelec. Kasi nandaya Comelec. Marjorie Henterola, ongoing na ang Black Friday protest ngayon sa EDSA. O, tama yan. Pinapayagan kasi ng Comelec yung mga vote buying eh. Hindi inuhuli. Ivy Balen, Katoto, ba't ka na naman nakarating Paluma? Bakit? Ang tinuturo na nag-rape kay Pepsi Paloma, si Tito Vic and Joey. Diba? Si The Horse. Tapos, ang taga-ayos ng problema, si Tito Soto. Yan ang kwento. Pero hindi natin alam kung talagang totoo. Pero parang totoo. So, Alan Dones, Tito Paloma at Ping Baliling. Kung kuratong Baliling, kakanta lang tayo. Oh, Asian Deep Baliling, stuck on you. Katopa vlog, takbo kayo, Boss Toto. Sa 2028, sinasabi ko siya, tatakbo ako presidente kasi wala nang ibang makapagbigay ng totoong pagbabago sa Pinas, kundi ako lang ang pwedeng gagawa niyan. Yung iba, hindi na. Squeezy, nakakulong na ang dalawang corrupt, Diggs at Kibs. Ay, hayaan mo na sila dyan. Dapat idagdag pa ang lahat ng mga corrupt, si BBM, at sa mga idol mo, si Soto, at saka si Ping. Si Kiko Barsaga nakakabilib. Tinitira si Tambaluslos, pero si Biko at Tito, puro diskaya pa rin ang tinitira. Yun nga. Arlen Dones, mabuti pang yung congressman may panindigan. SN, kung may shortest in service sa PNP chief, baka magkaroon din shortest sa speakership. Sa Senate President pala. EB Long Beach, Lacson gumawa ng no receipt sa expense. O yan, siya nag-uto ng certification, liquidation by certification. BBS Las Vegas, dapat may corruption kay BBM. Din may kasalanan kasi drug war. Si PRRD din ang may pinagbintangan.
IB Valen, Katoto, para sa iyo, tama, tama ba yan na si Diskaya ang gawing state witness? Okay, tama pa sa akin. Basta ipakita niya lahat. Kung sino lahat, tirahin niyo lahat ng congressman at saka senador. Ganun ang kondisyon ko dyan. Ibalik niya ang ninakaw niya. Squeezy, uto-uto si Barsaga. Hindi, uto-uto. Ano yan? May prinsipyo yan. Di kagaya mo, Squeezy. Wala kang prinsipyo. BBS Las Vegas. Sana si Alan Cayetano ang ibigay nilang Senate President kasi may alam sa batas. Lazaro de los Santos, remember engineer na ang author ng Resolution number 10 ay si Ping. Resolution number 10, certification, liquidation by means of certification. I-certify mo lang na naggasto mo sa tama. Tama ba yun? Walang resibo? Kahit man lang may registratos, walang resibo? Eduardo Besas, Dr. Toto, ang gulo ng bansa natin. Sana lumabas na ang taong bayan. Kayo na lang ang pag-asa namin. Shout out po, watching from United Kingdom. Squeezy, weather lang yan. I do not stop the weather if that is what you believe in. That should not happen in the Philippines. If you want real change and true change to happen in all the Filipinos here in the country of diaspora, then we must stand on our feet. And let us stand now. And if nobody stands, who will stand? And if we will not stand today, when else shall we stand? Ronnie Ramos, dapat tingnan nila ang transaction ng DPWH 2016 to 2022. Walang problema yan. Wala naman, kukunti lang po ang flood control, Ronnie Ramos. Sa panahon ni Duterte, nag-umpisa sa 2017 ay 50 plus billion lang. At ang pinakamataas siya, 128 billion noong panahon ng 2022. Yun lang ang kanyang flood control budget. Although, hindi natin maiwasan, binigay ang 51 billion, kinuha lang doon sa unprogrammed fund para sa Davao kay Pulong Duterte. Pero ibablog ko, lahat accounted for. At hanggang ngayon, nagbaha, ilang beses bumas Davao, hindi malang inanod ng baha, hindi tinuklap ng baha ang mga project control doon sa flood control para sa Davao City. So, William Manansala, si Biko sigurado na impluwensya ni Soto. Kaya hindi na, imbes na maging presidente ito si Biko Soto, hindi na eh. Nick Reyes, watching po, Katoto Tirador. Francisco Monton, bakit tira ka ng tira kay Diskaya? Biko Soto, siya lang ba ang may kasalanan? Bakit hindi mo tirahin si Tambaloslos? BBS Las Vegas, nakakatawa si Squeezy, loyalistang tanga daw. Romel Bengson, Dr. Toto, may obvious ang pagkakapisto si Soto para protektahan ang mga buhaya. Tama ka yan. BBS Las Vegas, ang buhaya na protektahan niya, pinakakurap na Bicolano, si Saldico. Pinakakurap na Waray, si Romualdez. At pinakakurap na Waray Ilocano, si BBM. Romel Bengson, sunugin ng buhay ang baka kurap. Squeezy, ako adik party list for Congress. Sige, magpatayo ka ng adik party list. Ronnie Ramos, mas okay na adik kaysa psychopathic. Yun, tama yan. Ramos Tanillo, mas mapatindi pa ang ginawa sa Pilipinas kumpara sa Nepal at Indonesia dahil lantaran. Ano mo narinig ko mga vlogger sa Nepal, sila, ang inspirasyon nila kung bakit sila nagrally, Pilipinas. Romel Bengson, mga sacrificial lamb ang mga nagdurusa. Abi Balin, Katoto, ikaw na sa tingin ko mas bangag. Magsalita ka na, Honghang, Marcos at Digong. Hindi po ako adik, bahala kayo sa buhay nyo. John Lee, 2029, buti pa si Kiko Barsaga, may balls. Pero si Biko Soto, walang balls. Magandang umaga. Pepsi Paloma,